sugo at narito po siya handang maghayag upang makatulong sa mga sarit-saring problema na mayroong sa bansa at lalo tigit sa lahat sa pananampalataya na naglitawan sa ating kapanahunan na nagligaw ng maraming. Narito po si Pastor Leonidas, ang sugo ng tipan ng Diyos sa ating kapanahunan. Well, magandang umaga. Puro kayo magandang umaga, pero talagang hindi pa nagkakaroon ng magandang umaga. Kaya ang aral natin ngayon, nasa Isaiah 60. Basahin mo. Para magkaroon ng magandang umaga, dahil ang dilim ay tumakip sa buong lupain at di mahawi-hawi ang dilim dahil lang sa katangahan ng mga taong Kristiyano kuno, hindi naman tunay na Kristiyano, dahil di naman makasunod sa turo ni Kristo. Nagpapanggap ng mga Kristiyano, wala namang kabuluhan ng pagkakristyano, bibinyagan na bata, lumaki na tarantado, loko-loko. Kristiyano ba yan? Pinarami lang ninyo ang mga taong loko-loko. Kayo mga reliyon, sa drama-drama nyo, mga binyag-binyag, kasal-kasal, wala naman nangyayari. At ang mga katuruan na pinairal nyo, wala namang kabuluhan. Dahil kayo mismo, nananungkulan siyang pinagmulaan ng kaguluhan. Basahin mo na. Aklat ng Propeta Isaiah 60 mula 1, pamagat. Ang paghiganti at pagliligtas ng Panginoon. Alright, yung pamagat lang, alam na ninyo kung anong kulugan na sinong paghigantihan ng Diyos. Hindi ba nakalagay sa Levitico, yung mga tao hindi magbago? Kaya kung di magbago mga tao, parurusahan niya, di ba yun? 26, 23 ng Levitico. 23. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo, at sasaktan ko kayo nang makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. Alright. Ano ito nangyayari sa buhay natin? Hindi ba problema na takot-takot na gaganap? Presyo ng bilihin, hindi na bumababa. Presyo ng gasolina, presyo ng bigas, presyo ng isda. Hindi na nagbabago. Kundi pataas na pataas. Ang mga mahirap ay lalo naghirap. Ang mayaman lalong yumayaman. Bakit? Dahil hula yan sa Biblia. Dahil ang kasamaan ay naglaganap sa lupain. Kadiliman kung tawagin siya. Kaya gagantihan ng Diyos ang mga sumasalangsang sa batas niya. Kaya, Sige, tuloy mo. Buwasa. alin, Levitico, Isaiah. Isaiah. Isaiah 61. Ikaw ay bumangon. Kayo ay buwang. Kayo ay bumangon. Sumilang kayo, sapagkat ang inyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa inyo. Kaya ginigising ng Diyos ang mga taong masunurin, mga Kristiyanong gumaganap sa kanilang mga tungkulin, dahil maraming Kristiyano na pinagkaluban ng Diyos na karapatan mamahala at may tungkulin. Pero lahat sila hindi pa rin nakabangon, hindi pa rin nagising. Alam niyo nagising? Walang kamalayan sa mga nangyayari sa buong daigdig. Hindi pa sila gising. Kaya ginigising niya ang mga taong may tungkulin at tumanggap ng tungkulin sa Diyos. Dahil laganap na ang kasamaan sa lupain, ang sabi niya sa Biblia, dilim. Sige, tuloy mo.
Isaiah 62, sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa inyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa inyo, at ang mga bansa ay paroroon sa inyong liwanag. Alright. Kaya itong mga alagad ng Diyos ay hindi pa rin gising hanggang gayon. Walang kamalayan sa mga nangyayari. Pabaya sa tungkulin. Kaya Diyos ay nagagalit pa rin. Hindi niya kinagagalitan. Yun lang tao mananalansang. Pati alagad ay kinagagalitan. Dahil hindi pa sila gising sa katotohanan. Paano magdatingan ang mga bansa sa Diyos na gaya ng hula doon sa Levitico 26:9? Paano magaganap ito na pagpapalain tayo? Hindi naman gising ang mga alagad. Levitico 26:9. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo, at pagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo, at kakanin ninyo ang malaong kinamalig, at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. O yan ang pangako ng Diyos sa mga masunurin, pagpapalain sila. Paano tayo pagpapalain kung hindi tayo masunurin sa tungkulin? Dahil sabi ni Jesus, kung ako inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Pero tinutupad niyo yung utos ng gobyerno, hindi niyo tinutupad ang utos ni Kristo. Alin sa dalawa dapat maghari? Si Kristo o ang gobyerno? Hindi ba si Kristo binigyan ng Diyos sa karapatan na mamahala sa lahat ng tao at inaagawan ng gobyerno na sila raw ang magaling magbigay ng kasaganan at kapayapaan? Pero puro pandaraya naman, pandarambong, pang-scam, sindikato ang naghari sa mundong ibabaw. Dahil hindi pa naghari si Kristo. Ang naghari ay ang mga taong politiko na siya ang umagaw sa karapatan ni Kristo na dapat maghari. Alright, basahin mo. Aklat 28 ay 18, Matthew 18, 28 ay 28, 18. Aklat ng Mateo 28 mula 18. Hindi ba si Kristo lang binigyan ng Diyos sa karapatan na mamahala sa tao? Bakit inaagaw na mga politiko ang posisyon ni Kristo na maghari? Noong panahon niya, pinatay siya, di ba? Pinako sa krus dahil ayaw nila yung aral niya. Sabahin. 18. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong lagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Alright. Maliwanag na si Kristo lang ang pinagkaluban ng karapatan na mamahala sa mga tao. Bakit lumitaw ang mga politiko? Dahil inaagawan nila ang posisyon ni Kristo na wala naman silang kakayahan na magbigay ng kapayapaan sa lupain. Puro gulo-gulo. Paano magkakaroon ng kapayapaan? Ay puro gulo-gulo ang natuklasan ng mga propeta. Kagaya ni Jeremias. Ano yun? Isaiah 60. Dahil ang kadiliman ay tumakip sa buong lupain. Ano ang dilim? Masasamang ugali, masasamang paggawa ng serbisyo na pagmangako ang politiko, pasasaganahin ko buhay nyo.
May kasaganaan na ba? Mabuti pa yung pangako ng Diyos na magbibigay ng kasaganaan. Di ba? Maraming mayaman na ngayon, masagana na buhay. Binigyan ba nila ang mamahirap? Dinalaw ba nila ang problema ng mahirap na tao? Kaya hindi sila karapat-dapat na mamahala sa kaharian ng Diyos o buong lupain. Dahil ang buong lupain ay pag-ari ng Diyos. Kaya wala silang karapatan na mamahala, kundi ang mga pinamalaan ay si Kristo at ang kanyang mahalagad. Pero anong ginawa ng mga tao sa mga alagad ni Kristo? Pinagpapatay lahat yan dahil ayaw nila ang katuruan ni Kristo. Hanggang ngayon, ano ang katuruan ni Kristo? Hindi ba sinabi, ibigin mo, ibagong utos? Basahin mo. Isang bagong utos. So, binago ang luwang utos. May bagong utos na naman. At yung bagong utos, ito ang karagdagan. Mateo. Mateo na yun, lo. Hindi ko alam kung saan. Isang bagong utos ang ituturo ko sa inyo. Ano yung bagong utos? Yung pag-ibig ay batas na ngayon. Pag-ibig daw ang batas. Kung talagang iniibig nyo ang Diyos, ibigin nyo ang kapwa nyo, sabi ni Jesus, gaya ng sarili nyo. Kung ano gusto nyo gawin ang kapwa nyo sa inyo, ganun din ang gawin nyo sa kanila. Alright, anong gusto nyo gawin ng kapwa nyo sa inyo? Magserbisyo, maglingkod sa inyo. Pero kayo naman ay hindi naglilingkod sa kanila. Pinababayaan nyo sila. So, sana mga pangako ng Diyos nakasaganaan na pinangako niya sa Levitico. Hindi dumating ang kasaganaan. Ang dumating ay parusa sa pagsuway. Levitico 26:14. Ituloy mo buwasa. Kung ano ang parusa na yan na igagawa ng Diyos sa buong lapain. Nakalagay din sa Deuteronomio 15:58. Yan ang mga parusa ng Diyos na naganap ngayon. Dahil sa ang tao ay masuwayin. Dahil ang Diyos mismo sinabi niya sa Isaiah, ako'y hindi bingi upang hindi makarinig. Hindi naman maiksi ang aking kamay upang hindi makapagligtas. Anong dahilan? Bakit hindi niligtas ang tao? Dahil sa pagsalangsang. Dahil ayon sa sinasabi ng Diyos, magbalik na kayo sa akin. O tumatalingon ng mga anak. Dahil ako'y asawa ninyo. O, kung hindi asawa, ama ninyo. Dahil ang ama natin, asawa natin. Ano ibig sabihin yung asawa? Katuwang sa buhay, partner sa buhay. O, sino ngayon na gumagawa sa inyong buhay? Diyos ba? O si Satanas? Sino kasi Satanas? Yan ang nagudyok na maraming panlulukso upang yumaman kayo sa maruming pamamaraan ng pagyaman. So, bayaman ng Pilipinas dahil sa maruming pamamaraan ng pagyaman, binigyan niya ang mga tao, binahaginan niya mga tao sa tinatawag na 10% na buwes. Binahaginan ba niya ang Diyos? Hindi niya binahaginan ng Diyos. Sinusulong niya ang kayamanan. Ninanakaw naman nila ang kayamanan. Yung mga politiko. Totoo ba yan? Dahil yun, nasabi ng Diyos sa akin, 1990s pa, ang Malacanang ay pugad ng tulisan at magnanakaw. Totoo kaya itong akusasyon ng Diyos ito? Ako lang nagsabi pero di nyo narinig yung usapan namin ng Diyos. Ang usapan namin, iyan, ang Malacanang daw ay pugad ng tulisan at magnanakaw. Sino nakarinig? Ako lang. Dahil kaming dalawa nag-usap. Ano naman ang gawin ko ngayon? Ihayag ko yung narinig ko sa Diyos. Dahil yan ang tungkulin ng isang propeta. Ano man kanyang marinig, ay kanyang sasaltain. At ano ang inutos ng Diyos.
yan ang kanyang gagawin. Dahil isa siyang propeta, gaya ni Jesus. Si Jesus ay propeta, pero sabi ni Jesus, mahigit pa sa isang propeta. So, ngayon sa panahon natin, nagising na ba kayo? Kayo mga Kristiyano? Alam ba ninyo ang nagaganap sa ating kapanahunan? Kagaya ng hulaan ni Isaias, paano makikita ang kalulasin ng Diyos sa atin? Hindi naman tayo nagkakaisa ng akala at isa lamang pag-isip. Dahil ang batas ni Kristo, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. Inibig ba ninyo ang kapwa nyo? O sinusulo nyo kayamanan at hindi nyo binabaginan ng kapwa nyo, lalong-lalo na mahirap. Kaya kayo'y hindi karapat-dapat na mamahala sa kaharian ng langit. Dahil yun na nakalagay doon sa Matthew. Yung hiwalay niya sa tupa, 23, ba yun? 25, 31. 25. Sige, basahin. Ang mga pinagpala, sila ang magmamana sa kaharian ng langit. Datapwat pagparito ng anak ng tao, Mateo 25:31. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niyang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. O, alam niyo ibig sabihin yan? Siya nang upo sa pamalaan at hiwalay niya ang tupa sa kambing. At saan niya ilalagay ang mga kambing? Sa kaliwa. At ang mga tupa ay sa kanan. At ano sabi niya dyan sa Matthew 25 na yan? Halik kayo. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang... Alin ba yung mga pinagpala? Halik kayo mga pinagpala na. At sasagot ang hari, Mateo 5:40. Hindi. Mateo 25:40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa maliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. At tatanungin sa iyo mga matuwid. Kung magkagayo, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at kailan ka namin o nauuhaw at pinaroon ka? Ano, kailan ka namin nakitang nauhaw? Ulitin ko. Oo. Kung magkagayo, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Alam niyo ibig sabihin yan? Tanong ng mga bobo yan. Kasi ang daming taong may sakit, ang daming taong nangailangan ng tulong, hindi maparoonan ng mga gobyerno upang tulungan. Alright, tinutulungan sila. Jeta naman, alam niyo sabihin ng Jeta, kontrolado lang nila. 3 kilong bigas, 3 sardinas, 1 kape, 1 kasukal, yun lang. Sapat ba ang kabuhay ng tao dyan? Kaya yan, ang pinag-uusapan sa panig na yan. Dahil ako'y nagutom. Ano ibig sabihin yung ako'y nagutom? Lahat ng kasangkatauhan ay pag-aari ni Kristo. At anumang ginawa mo dyan sa kalilitan na yan na sumasampalataya kay Kristo, hindi mo sa kanila ginawa.
kundi kay Kristo. Kaya managot kayo kay Kristo. Dahil ang ginawa nyo sa inyong kapwa na pandarabo, pananagutan nyo kay Kristo. Yan, ibig sabihin yung leksyon na yan sa Matthew 25. Ano karanasan ng mga taong hindi gumawa na mabuti sa kanyang kapwa? Impyerno lahat yan. Ituloy mo yung Matthew 25. Nasa 26 na ata. Tutuloy ko yung naputol. Kung magkagayo sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. See? Yan ang kabaligtaran yung unang sinabi ni Kristo. Yung hindi tumutulong sa kanilang kapwa, may impyerno lahat yan. At yung mga masakit na pinababayan yung mga matay, may impyerno lahat yan. Lalo na mga ospital, ang gobyerno may batas. Na kung ano-anong batas-batas na yan, walang kabuluhan. Meron pang face mask, face shield. May nagawa ba yung face mask sa face shield? Pinayaman lang ninyo ang inyong sarili. Bawat face mask, 10 piso ka mo. Ilang face mask ang nagawa ng tao? Milyon na face mask. So milyon na naman nakaragdagan ng ngayong kayamanan. Face shield pa. Ano yung face shield? Baskara na plastic para hindi kayo makaamoy na kung ano-anong hangin na pinanggagalingan ng virus ang sinasabi nyo. Yan ba, protection talaga? O kusang pumapasok sa katawan ng tao ang salot na sinabi ng Diyos kay Moses doon sa 28 ng Deuteronomio. Deuteronomio 28 mula 58. Simulan ko na sa 58 direct agad. Sige. 28. Yan ang mga galit ng Diyos sa sangkatauhan. Kung hindi mo isasagawa, kung hindi ninyo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang kayo'y matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan, ang Panginoon mong Diyos, kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa inyo, at ang salot sa inyong binhi, malaking salot, at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon. Yan ang nangyayari sa katawan, hindi ba? May mga sakit na hindi nyo napapagaling, malaon na sakit na hindi gumagaling, dahil hindi alam ang kaulugan ng salot. Alam niyo ibig sabihin yung salot na yan? Sari-saring espiritu na nagbibigay ng sakit. May engkanto, may duwende, may maligno, may mangkukulam. Alam ba ninyo salot na yan? May solusyon ba sa salot na yan? Kundi Diyos lang. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng salot, siya rin na mag-alis ng salot. Dahil yun ang sinabi ni Jacob, Diyos ang naglagay sa sakit, siya rin na mag-alis sa sakit. Pakialam, meron kayong kasi mga doktor. Albularyo, kung ano-anong sinasabi ng mga tao, makakita lang kayo ng pera, kung anong pambubuladas. Kasabihin nyo sa mga tao, kaya ito, mga sakit na ito, hindi ba pagaling-galing? Ano pa? Yung sa 60. At kanyang pararatingin uli sa inyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na inyong kinatakutan at kakapit sa inyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito'y pararating nga sa inyo ng Panginoon hanggang sa kayo ay maibuwal. Alam niyo, maibuwal? Mamatay. So, dami na mamatay. Dahil dyan, sa salot na yan,
Ano karagdagan ng kamatayan? Yung sinasabi niyong vaccine. Makagagamot ba yung vaccine ng salot? So, mag-isip-isip kayo mabuti. Pag bulay-bulayin mabuti, sinabi ko, para hindi tayo mauwi doon sa hula ng Panginoon sa Isaiah 58, 62 o 60. Isaiah 62. Sapagkat narito, Hindi, ano? Deuteronomy yun eh. 28, 60. Ulitin ko. Hmm. At kanyang pararatingin uli sa inyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na inyong kinatakutan at kakapit sa inyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito ay pararatingin nga sa inyo ng Panginoon hanggang sa kayo ay maibuwal Sige, At 61. at kayo ay malalabing kaunti sa bilang pagkatapos na kayo maging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At mangyayari na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo, at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. O di ba ginagawa yan ng China? Gusto niya palayasin ang Pilipino para siya maghari sa Pilipinas. Nagaganap na yan. So, itong mga gawa ng Diyos na ito, mapigilan ba natin kung di tayo susuko sa Diyos? Tataliman na sa utos ng Diyos. Dahil yan, nababala niya. Kung di nyo sundin ang utos na nakasulat sa aklat na ito, palilipol kayo ng Diyos. O sino man lilipol sa tao nga ngayon? Hindi ba yun ang 4 na prinsipe na inalagay niya sa Apokalipsis? Kapitulo 7. Ito ang pinagkalooban ng Diyos na karapatan pumatay. License to kill kung tawagin. Mga arkanghel ito. Aklat ng Apokalipsis 7 mula 1 hanggang 2 hanggang 3. At pagkatapos ito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. O see? Anong ginagawa nila sa 4 na sulok ng lupa? Binabantayan nila ang mga tao. Dapat nilang patayin. Sige tuloy. Na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa O, yun. upang huwag. Pag pinigilan ang paghinga mo, patay ka na. Ano ba? Upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na siya'y taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. O sino yung anghel na yan? Hindi ba si Jesucristo? Nung awatin niya yung 4 na prinsipe na huwag patayin ng mga tao hanggang sa mga tatakan niya sa mga noo ang mga lingkod ng Diyos. Ngayon, sa panahon natin, sino sa inyo ngayon na tao na buhay pa sa panahon natin na may tatak ng Diyos na sa noo at sumusunod na kayo sa kordero na inula ni Juan Evangelista sa Apokalipsis? Doon sa Apokalipsis 18 ata yun. Yung sanuan na lang. O, sino sa inyo may tatak sa noo? Aklat ng San Juan 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi,
Narito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alright. Noong panahon ni Jesus, siya ang inilagay ng Diyos na tagapagligtas dahil siya'y tinatakan sa noo. Ano ang tatak niya sa noo? Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan ang tatak niya sa noo. Ngayon, sa panahon natin, nasaan na roon yung hari ng mga hari na binabaliwala nyo? Na siya ang binagyan ng Diyos sa karapatan, mamahala sa lahat ng tao. Pero inaagawan nyo na siya ng posesyon. Kayo mga politiko, at kayo naghahari ngayon sa mga tao. Ang gusto nyo siya masusunod para kayong si Nebuchadnezzar. Kung anong pinasya niya, siya masusunod. Pag may face mask, malayo kang lumakad. Kung walang face mask, diyan ka lang sa bahay mo. Hindi ba ganyan na batas ni Nebuchadnezzar? At anong hula kay Nebuchadnezzar? Hindi ba si Nebuchadnezzar ay magigiba? Nagiba ba talaga si Nebuchadnezzar? Opo. Ano nangyari kay Nebuchadnezzar? Kumakain na lang siya ng gulay-gulay dahil umalis sa kanyang mga membro dahil sa patakaran niya hindi matuwid. So, kayong mga nasa gobyerno, tingnan ninyo mabuti ang batas ninyo kung matuwid o hindi. Kung hindi, para kayo si Nebuchadnezzar, nawawasakin niya ang inyong pamamaraan ng paggobyerno. O yun, magrarally na naman ng tao. Palalayasin na ninyo si Marcos. Dahil hindi maganda patakaran ni Marcos. Nagbibigay pera sa mga tao. Ayaw ninyo bigyan ng mga tao sa pera. Dahil alisin na naman nyo si Marcos. Gumagawa kayong paraan para kayo maghari. Kaya gulo-gulo. Ihalal ninyo. Pagkatapos pag nahalal, tatanggalin ninyo. Ang tatanggalin ninyo, yun talaga hindi marunong humawak ng batas. Dahil yan ang talagang tinitingnan ng Diyos. Dahil kaya dito sa aming kariyan, makita nyo sa gisang kong bandera, nakalagay ang timbangan at nakalagay dyan ng Biblia na siya ang batas na ginagawa natin sa kasalukuyan. Yung Biblia na bukas na yan at yung ilalim ng timbangan, nakakita kayo dyan ng tatak na La Corte Celestial. At sa ibaba ng La Corte Celestial, makita ninyo yung anong nakita nyo doon? Hustisya. Justice for peace. Justice for peace. Kasi walang hustisya. Kahit na magnanakaw, nasa tungkulin pa rin. Kahit na mandarambong, nasa tungkulin pa rin. Hustisya ba yan? Alalahanin nyo na tayo lahat ay dadaan sa hukuman ng langit. Kung meron kayong hukuman sa lupa, may hukuman sa langit. At sabi dyan sa Hebreo, tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang mga sinungaling. Dahil ang tao ay likas na sinungaling. Jeremias 17:9. Sino nakakalam? Diyos lang ang nakakalam sa mga tao sinungaling. Kamu kayo mga hinanap na yung traidor sa lipunan. Hanggang ngayon, hindi nyo makita na kung saan na nagtatago. Kamu kayo kapitan na pumatay kay Lapid. At yung kasama niya, nagtatago pa rin sa ngayon. Sino nagtatago ngayon? Yung mayor ng Bamban, si Pugo. Asan si Pugo? Nakatakas si Pugo. Samantalang meron kayong gwardiya. Meron kayong sundalo. Hindi nyo nakita kung saan tumakas si Pugo. Baka naman nasulang kayo si Pugo. 200 million daw yung sulit. Alright. O sino ngayon ang nakahuli na kay yung pastor, si Buloy? Wala pa rin. So, kayo nasa gobyerno, tanga talaga kayo. Hindi nyo makita kung saan nagtatago.
ang Diyos hindi mapagsinungalingan. Alright, Levitico, Jeremias muna. Jeremias, Jeremias 23. 23:23. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Saan nagkukubli si Kibuloy? Hindi kaya nakikita ng Diyos kung saan nagkukubli si Kibuloy? Kayo naman nasa gobyerno. Bakit hindi nyo makita kung saan nagkukubli? Kita na. Kaya yan ang katangahan ninyo nasa gobyerno. Nasa likod lang ng bahay nyo, nagkukubli, hindi makilala. Talaga. Mga tanga kayo talaga. Oo nga. Lala. Talaga. Ay. So, sino dapat natin pagharin ngayon? Ang Diyos o kayo? Diyos. Ba't kayo naghahari ngayon? Para kayo ni Nabucodonosor. Sino sumalungat kay Nabucodonosor? Hindi ba yung tatlong propeta? Si Sidrak, Misak, Abednego? Ano hamon niya doon sa tatlo? Titignan ko kung sino ang Diyos na magliligtas sa inyo sa aking kamay. Nakita ba ni Nabucodonosor? Mabuti pa si Nabucodonosor. Nakita niya yung Espiritu na nagligtas sa kanila. Walang iba kundi si San Miguel, Arkanghel. At ano nangyari? Binago ni Nabucodonosor ang pasya doon sa Daniel. Ano sabi niya? Mula ngayon, kababayan ko, sambahin natin ang Diyos ni Sidrak at Abednego. Yan ang pagbabago ng gobyerno kung sambahin natin yung Diyos ni Sidrak at Abednego. So, maraming bagay na dapat matutuwa sa Ebanghelyo. Hindi kayo kasi nagbubulay-bulay. Ang sabi ni Kristo ay saliksikin nyo ang kasulatan. Kung iniisip nyo, nasa kanila, buhay nyo walang hanggan. At sila ang magpatuto sa aking masanisabi. Kaya ngayon, sino nakalaban ni Daniel? Sino nagatsa kay Daniel sa yungib ng leon? Hindi ba mambabatas? Anong binatas nila? Pinirmahan ni Darius na tanga. Isang presidente, isang hari, pipirma sa batas na hindi niya alam. Ano na pirma niya? Yung kamatayan ng kanyang kaibigan na propeta na si Daniel. Pagkatapos ng mga pirmahan, inatsa si Daniel sa yungib ng mga leon at magdamag siyang hindi nakatulog dahil sa kamalian ng kanyang pasya na pinirmahan niya yung batas ng tatlong mababatas na membro ng gobyerno na hindi niya muna binulay-bulay bago niya permahan. Kasi anong batas laban kay Daniel? Kung sino makita namin na nananalangin sa kanyang Diyos na ating gabi, iatsa sa iyungib ng mga leon, kagalang-galang na Haring Darius. Pinirmahan naman ni Darius dahil nag-aayuno si Daniel para sa kaligtasan. So, naligtas ba ang mga propeta na pinapatay ni Nabucodonosor? Yung mga tinatawag na Mexico, Encantador, na hindi mabigyan ng kahulugan ng paragin ni Nabucodonosor, ipinasya niya na patayin ang mga propeta yun, kasali yung tatlong kaibigan ni Daniel. Ay anong ginawa ni Daniel? Mag-ayuno. At yung pag-ayuno, doon binatas din ng mababatas kay Darius na ang pag-ayuno ay bawal pala nung panahon na yon. Pag isang tao nagdarasal sa Diyos sa kanyang panahon, sa kanyang Diyos sa panahon na yun, ipakakain sa leon na yan ang ginawa nila kay Daniel. So, ngayon, sa panahon natin, papatayin ba ang taong nagdarasal para sa kaligtasan? Kamukha yung ginawa nyo kay Jesus? Sino pumatay kay Jesus? Hindi ba yung sinasabi nyong Roman Empire?
Dahil bago sinilang si Jesus, nandyan na ang Romano, ang peryo ng Romano, Katoliko. Naghari na sa buong lupain. At nung sawatahin ni Jesus, ang ginagawa ng Romano Katoliko, pinakinggan ba si Jesus? Asan yung pananawata? Nandun sa Matthew 6. 23 naman tayo o 6? 6. Yan ang pinanawata ni Jesus sa imperyo ng mga Romano. Sain mula 1. Aklat ng Mateo 6 mula 1. Mangag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong ama na nasa langit. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga Nag-ayuno. at sa mga daan, upang sila ay mga kapuri sa mga tao. O ano yung mga ginagawa nilang Katoliko? Yan ang mga prosesyon na ginagawa ninyo. Yung mga prosesyon na yan, walang kabuluhan na pagdarasal, hindi pinapakinggan ng Diyos yan. Kaya ang mga Romano nagalit kay Jesus dahil yan ang ginagawa nilang panluloko sa mga tao. Ayaw ni Jesus na lulukuin mo ang kapwa mo. Sa kakaramihan ng dasal mo, situlo mo. Tatapwat pagka ikaw ay naglilimos ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likwang daan. Hindi ba yan sinabi ko? Patayo ang daan sa mga simbahan at sa mga prosesyon sa likuang daan. Pinulalan ni Jesus yan na ginagawa ng Katoliko. Ayaw na Katoliko na sila babaguhin sa prinsipyo. Sabi mo? Upang sila'y makakita ng mga tao, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat, ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. At sa pananalangin ninyo'y ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Ano yung paulit-ulit? Lahat maghapon ng prosesyon, Ama namin, nasa langit ka, sundin namin ang loob namin, wag na sa iyo. Parang ganun. Dahil maghapon na sundin ang loob mo, sundin ang loob mo. Wala ba nasusunod? Puro pambubula yung panalangin ng mga Katoliko. Kaya nga ano sinabi na Jesus yan, galit sila kay Jesus. O ngayon, sa panahon natin, dahil wala na si Jesus, kaya malaya na naman kayo. Hindi kayo maging malaya, dahil kami ang kasunod ni Kristo. Tandaan nyo ha. So, manda kayo, dahil talagang durugin namin kayo hanggang sa kayo'y matunaw. Dahil sa ginagawa ninyo. Aklat ng pangalawang Korinto 3:17. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. O, saan naroon ang Espiritu ng Panginoon? Nasa inyo ba? O nasa amin? Kaya kung nasa amin, dumito kayo. Dahil kung nasa inyo, pati kami pupunta sa inyo. Wala naman sa inyo ang Espiritu ng Panginoon eh. So, para matupad ang kasulatan, yung dasal niya San Juan 17. Ano sabi niya San Juan 17? Ama, yung mga binigay mo sa akin, Ay ibig ko kung saan ako naroon. Dumuon naman sila. Dumuon silang kasama ko. Kaya ito naman. Aklat ng San Juan 17:20.
25. 4. Sige. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan naroroon, Kung saan kung ako, saan ako naroroon, sila naman nandimong kasama ko upang makita nilang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanglibutan. hindi ba yan ang binuksan natin na aral? Kung saan naroon si Kristo, doon tayo. Dahil yung kinaroon ni Kristo, binagkaluban niya sila ng mangaral sa lahat ng bansa at manakop sa lahat ng bansa. Okay? Ngayon, ayaw yung pasakop. Dahil kayo salangsagero, numero 1. Ayaw nyo aral Kristo. Gusto nyo aral ng mga sanggano, aral ng mga pare, aral ng mga propetang bulaan na nagligaw sa inyo. Sino mga propetang bulaan? Yung pastor ninyo, propetang bulaan yan. Kamukha yung pare ninyo, bispo. Nililigaw kayo. Kagaya ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, iniligaw kayo. Nakita ba din ng Diyos? Ang utos ang Diyos ay hanapin ninyo ako at kayo'y mabubuhay. Di ba ganoon? Hinanap ba ninyo si Kristo o kayo hinahanap ni Kristo? Aklat ng Sipanyas. Hmm. Aklat ng Sipanyas 2. Pamagat. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. O, hinanap ba ninyo ang Panginoon? O, hinanap nyo maraming pera. Hinanap ninyo tao mayaman para magkapera kayo. So, ginawa nyo, ang relihiyon ay negosyo. Yan ba ay matuwid? Kaya po, pagpulaan namin kayo, gayo galit. Alright, so, alalahanin nyo, yung mga aral ni Kristo, kung ako inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mautos. Kung ang umiibig lang sa inyo ang ibigin nyo, anong kalabisan? Hindi ba ganun din ginagawa ng mga hintil? So, Aklat ng Mateo. Basahin pa ba yun? sige. Di ba Mateo- sinabi rin niya doon sa Matthew 23? Na sinasala nyo ang lamok at nilulunok nyo ang kabelyo. Kayo mga eskribas, paremisyos, mapagpaimbabaw. Kayo mga may tungkulin. Aklat ng Mateo 5:47. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y mga agpakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Alright. Sakdal na ba kayo? O nagsasakdal-sakdalan lang? Papakunwari banal? Meron ba banal na sinungaling? Meron ba banal na magnanakaw? Mandarambong? Mandaraya? Kagaya ng sinasabi ng kasulatan, sinusunod nyo yung alok ni Satanas na kayo yayaman kung sumunod kayo sa kanyang utos. Kung sabay nyo Satanas, payayamanin kayo. Kaya Diyos ninyo, si Satanas, dahil lang relihiyon nyo, mayaman na, trilyon na yun. Dahil sinunod nyo ang udyok ni Satanas, na mandaya kayo, magsinungaling kayo, para kayo yumaman, at ginawa nyo ang pera para maging Diyos ninyo, na yan ang alok ni Satanas sa Matthew 4. 5, Aklat ng Mateo 4:8. 4:8. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa inyo kung kayo'y ay magpapatira pa at sasambahin nyo ako. O sinong sinasamba ninyo? Si Satanas, dahil pera ang hinangan ninyo sa inyong relihiyon, magpayaman. So malinaw na ang Diyos ninyo ay Satanas, dahil kinagat ninyo yung alok ni Satanas, payayamanin ko kayo.
kung sabayin nyo ako. Bakit? Dahil dinadaya nyo ang mga puso ng walang malay. Dahil yan ang sinabi ni Jesus sa Matthew 24:4. Mag-ingat kayo na huwag kayo mailigaw ni naman. Mateo 4, 24. at lumabas si Jesus sa templo at Hindi, 24. O sige, sige. Tama yun. 24:4. Hmm. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming magsisipa rito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Alright. Nangyari ba yan? Nangyari na. Kaya iniligaw kayo, yung mga bulaang Kristo na napapanggap ng mga banal, hindi naman sila banal. Nagbabanal-banalan lang sila. Dahil hindi nila tinuro ang matuwid na aral ng Biblia. Nasambahin ang Espiritu. Dahil yan ang turo ni Jesus. Matthew Ng San Juan 4 mula 22 hanggang 24, diretso ko. Ito, hindi matanggap na aral ni Kristo. Aklat ng San Juan 4 mula 21. Sa kanya nga'y sinabi ni Jesus, Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambay ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Alright. Yung binasa doon sa 21, ang babaeng kausap niya ay siya si Magdalena. Ano sabi ni Magdalena sa una? Sinasamba namin ang Diyos sa bundok na ito. Tapos sabihin mo sa Jerusalem na naman, samba kami. Ano sabi ni Jesus? Kahit na sa bundok na ito, kahit na sa Jerusalem, hindi nyo sasambay na Ama, kundi sambay nyo siya sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang pangako ng Diyos na ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Gawa, Kapitulo 2:17. O, nabuhusan ba kayo ng Espiritu? O, nabuhusan kayo ng demonyo? Aklat ng mga gawa ng mga apostol. Aklat ng gawa 2:17. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga nguhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae. Sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. O, nagaganap yan sa panahon natin. Sino nabuhusan ng Espiritu? Kayo ba, Katoliko? Kayo ba, Iglesia ni Cristo? O mga Espiritista ang nabuhusan ng Espiritu? So, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Masyado na mahaba. Bibigyan ko sana kayo ng 30 minutos lang eh. Para magbulay-bulay. Kung hindi nyo maintindihan yung mga sinasabi ni Kristo na siya kung pinaliliwanag sa inyo, magtanong kayo. Totoo ba ang Espiritu ay binabuhos na? Marami na binuhusan ng Espiritu.
Kaya lang, wala pang pagkakaisa. Paano maghari si Kristo kung walang pagkakaisa? Di ba yan nasabi ni Kristo sa kanyang panalangin upang sila'y magkaisa? San Juan 17, ang salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa. Gaya naman natin ni isa. San Juan 17, basahin na. 12 ba yun? Aklat ng San Juan 23, 24, 21, alin dito? 17. Kaya nga, Yung binanggit ko. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko, kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko. Hindi, yung salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila. Diyan sa bunga ng 17. Yan. Aklat ng San Juan 17, 8 muna. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Yan ang mga nakinig sa revelasyon ng Espiritu. Dahil si Jesus ay medium. Tandaan nyo siya pinagkakalooban ng Diyos na karapatan magsalita. Pero binawali-wala nyo ang salita ni Kristo. Alright. Pinatay ninyo siya, pinako sa krus. Alalahanin nyo yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia 3:1. Aklat ng Galacia 3 mula 1. O mga mangmang na taga-Galacia, Alright, Pilipinas ka mo. o mga mangmang na taga-Pilipinas, sino ang mga nagsigayuma sa inyo? Nasa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag. Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Napakamangmang na baga kayo? Kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon na nagpapakasakdal kayo sa laman. Alright. Anong ibig sabihin nun? Mangmang kayo talaga, mga Pilipino. Si Kristo napako sa cross. Ang tanong, sino nagpako sa cross kay Kristo? Hindi ba yung taong hindi maniwala? Kaya, si Kristo binigyan niya ng tungkulin na tao na sumunod sa batas ng Diyos. Dahil yan ang tungkulin ng bawat nilalang sumunod sa utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Di ba 10 utos? Sumusunod ba kayo 10 utos? Siguro yun. Alright, so, sino nagpako sa krus si Jesucristo? Yung hindi sumusunod sa utos, yung hindi gumaganap ng kanilang tungkulin, sila nagpako sa krus kay Jesucristo. Alright, dahil bawat isa sa atin, binigyan ng katungkulan. Mateo 11 mula 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Alright. Alam niyo, ibig sabihin yung pasanin ninyo aking pamatok, yung tungkulin ni Kristo, ganapin natin. Dahil yun ang kanyang pamatok, tungkulin niya yon na dahil nabitawan niya, dahil pinatay siya, inilipat sa atin yung tungkulin niya. So, kapag hindi nyo gawin yung tungkulin ni Kristo, anong tungkulin ni Kristo kasi? Di ba yun nandun sa Mateo 4:23? Mateo 4:23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea
na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. O, ginaya ba ni Yesu Kristo? Kayo mangangaral ng ebanghelyo? Nagpapagaling ba kayo ng sakit? Dahil sabi ni Kristo, San Juan 14:12, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. Kaya yung mga apostol niya, pinagkaluban niya sila ng karapatan doon sa Matthew 10:1. Ano yung unahin? 14, 12? Sige. O San 14, San Juan muna. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa Alright. at Dakilang gawa kaysa rito. lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. So, ginagawa ba ninyo yung tungkulin ni Kristo? Pinasan ba ninyo yung tungkulin ni Kristo? Hindi ba yun na sinasabi sa San Juan 17, ng kaluwalan din na sa akin na binigay mo, ay binigay ko sa kanila. Kayo paggagamot at pagtuturo ng Ebanghelyo, kaluwalan ni Kristo yan. Na kung gawin ninyo, maglarawan sa inyo si Kristo. Alright. Kaya hindi naglalarawan si Kristo sa inyo eh. Dahil kayo preaching Kristiyano. Yung mga manggagamot na mga espiritista, naglalarawan sa kanila ang Kristo. Dahil ginagawa nila yung tungkulin ni Kristo. Hanggang ngayon, dahil sa unang panahon, yung mga apostol lang niya pinagkaluban doon sa Matthew 10:1. Lahat ng Mateo 10 mula 1. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Alright, yan ang... Samantalang kayo naglalakad, Mateo 10 mula 7. At samantalang kayo naglalakad ay magsipangaral kayo ng mga sabi, ang kaharian ng langit ay dumating na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. kaya yung mga spiritista, hindi nagpapabayad. Ang nagpapabayad dito, yung mga nagpapanggap na spiritista, na sila yung mga albularyo, na mahal ang bayad. Pero ang tunay na spiritista, hindi tumatanggap ng bayad. Kung ano man ibigay mo bilang pasalamat, yun lang ang tinatanggap nila. Dahil di bayad yun, pasalamat yun. Alright, marami akong sasabihin, mahirap intindihin, pero mapalad yung makaunawa sa sinasabi ko, para mabuksan ko ang mata ng inyong kaunawaan. Gaya ni Pablo, binigay na Diyos ang karapatan sa kanya para buksan ang mata ng mga hintil. Tabukan ninyo, ano yung mga hintil? Taong walang Diyos, ang ibig sabihin yan. Dahil wala kayo Diyos. Ang Diyos nyo ay kayamanan na siya ang pinagpalit nyo sa Diyos. So, hanggang dito lamang at marami pa ako sasabihin. Pero babalikan ko pa rin kayo. Bansang Pilipinas, kamusta? Kagaya ng mga nasabi ng pastor at kagaya ng mga aral patungkol sa mga nais magtanong, nasa baba po ang comment section. At sa mga nais naman magpagamot at nais pang makaalam ng mga hiwaga ng banal na kasulatan sa mga tao na hindi pa lubos nabubuksan ng kaunawaan, nasa baba po ang comment section at aantayin po ng pastor para masagot ang inyong mga katanungan. Maraming salamat sa inyo.